This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence leaving in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very words spoken to me, and I'm desperate for you, and I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence leaving in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very words spoken to me, and I'm desperate for you, and I'm lost without you, and I'm desperate for you, and I'm lost without you. I'm desperate for you. I'm desperate for you. I'm desperate for you. I'm desperate for you. Magandang araw ng Huwebes po mga kapatid. Muli na naman tayong magsasama-sama upang pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Bago po tayo mag-umpisa, tayo muna ay manalangin. Panginoon Diyos, gabayan mo kami sa oras na ito ng aming pagbubulay ng iyong salita. Naway kauhawan namin ito, naway may matutunan kami sa mga pag-aaralan namin, nawa ay makatulong ito upang mabago ang aming buhay tungo sa kabanalan at tungo sa lalong paglapit sa iyo. Samahan mo kaming lahat, maramdaman nawa namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan, at sana ang tagapanguna ay iyong bigyan ng karunungan upang masabi niya ng malinaw at maayos ang mensahe mo para sa amin ngayong araw na ito ng aming pagbubulay-bulay. Maraming pong salamat. Ito ang aming panalangin. Amen. Basahin natin mga kapatid ang mga bahagi ng mga talata na pagbabatayan natin ng ating mensahe. Mula po sa aklat ni Isayas, Kabanatang 6, talatang 1 hanggang 8. Nang taong mamatay si Haring Osias, nakita ko si Yahweh.
Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa buong katawan, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa, "Banal, banal si Yahweh na makapangyarihan. Ang kanyang kaniningay laganap sa sanglibutan." Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito ay napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at nininirahan sa piling ng mga taong marumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y makasalanang nakakita kay Yahweh, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos may isang seraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay idiniit sa aking mga labi at sinabi, "Wala ka ng sala, napawi na ang kasalanan mo." Narinig ko ang tinig ni Yahweh. "Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin?" Sumagot ako, "Narito po ako. Ako ang isugo nyo." Pinagpala tayo ng Diyos sa pagkabasa natin ng kanyang banal na salita. Ngayong araw na ito, mga kapatid, ay pag-usapan natin ang tungkol sa buhay ni Propeta Isaias. Tingnan natin kung paano tayo matututo at o ano ang ating mapupulot na mga aralin sa kanyang buhay. Gaya ng aking binasa, ang pagtingin ni Isaias sa kanyang sarili ay napakarami noong makakita siya ng pangitain na nakita niya si Yahweh na may kasamang mga anghel at halos mabingi ang paligid ng templo dahil sa nakayayanig na pag-aawitan. At may isang anghel na lumapit sa kanya at nilagyan ng baga ang kanyang bibig at sinabi sa kanya, "Wala ka ng kasalanan. Malinis ka na." Bago yon ay sa mga nakikita ni Isaias habang pinagmamasdan niya ang nangyayari ay nakita niya ang kanyang sarili na napakarumi at hindi karapat-dapat sa Diyos. At sa puntong yon ay lumapit niya ang anghel at nilagyan ng baga ang kanyang bibig at sinabi, "Malinis ka na. Wala ka ng kasalanan." Ano po ang ibig sabihin nito sa atin? Una, magandang makita natin na si Isaiah sa pagkatawag sa kanya ng Diyos ay kinikilala niya ang kanyang maruming pagkatao na siya hindi karapat-dapat bilang sugo ng Diyos. Alam natin na siya isang propeta at doon sa talata na ating binasa ay lalong nahayag sa kanyang sarili kung gaano siya karumi. At ito ay magandang magpaalala sa atin na kailangang sa pagharap natin sa Diyos, makita natin ang ating sarili bilang hindi karapat-dapat, bilang makasalanan. At pag na-recognize natin na tayo ay makasalanan, yan ay magandang pasimula upang linisin tayo ng Diyos. Ang sabi ng isang ebanghelista, ang pinakadakila daw na himala na maaring gawin ng Diyos ay ang kunin ang isang makasalanang tao sa mundong makasalanan
gawing banal ang makasalanang taong yon at ibalik sa mundo na makasalanan at panatilihin siyang banal. Alam nyo ay ito ay may ibig sabihin sa atin ng mga nagsasabi ng mga mananampalataya. Tayo ay nagsasabi na nakakilala tayo sa Diyos. Ang ibig sabihin nun sa malalim na salita ay ginawa niya tayong banal. Nakakilala tayo, humingi ng tawad, tayo ay pinatawad at naging karapat-dapat sa Kanya. Kung ganon, sa ating paglabas sa sanlibutan, sa ating paglabas ng simbahan, ng ating tahanan, babalik tayo doon na isang binago na ng Diyos. Hindi na natin babalikan yung dating buhay natin na makasalanan sapagkat tayo ay naging biktima ng mundong makasalanan o nahawa sa mundong makasalanan. Sa pagbalik natin doon, dahil tayo kumilala na sa Diyos, tayo ay makikita na ng mga tao dapat na banal. Ito ay madaling sabihin pero mahirap gawin sapagkat bilang tao, lagi tayong napapaligiran ng mga tukso. Lagi tayong dumadaan sa mga pagsubok na tunay na hahamunin ang ating pananampalataya. At kung tayo ay mahina o hindi talaga mahigpit ang pagkakapit sa ating pananampalataya, tiyak na tayo ay manunumbalik sa dating kasamaan. Doon sa kanyang pangitain, nakita ni Isaiah yung mga anghel na nagpupuri sa Diyos at umaawit ng mga himno, tungkol sa kanyang kabanalan, tungkol sa kanyang kadakilaan. At dito nakita ni Isaiah sa puntong ito na siya pala ay napakarumi sapagkat ang Diyos pala ay banal, siya ay walang bahid, walang dungis, samantalang ako sa kadamdamin ni Isaiah ay hindi karapat-dapat. Sa darating na linggo, mag-uumpisa tayo ng pagsamba sa loob ng ating simbahan. At ako ay natutuwa na ito ay magaganap na muli pagkatapos ng 8 buwang singkad na hindi tayo nagpapangipangita. Mga kapatid, sana yung kasabikan nating magkita-kita bilang magkakapatid ay maging pangalawa lamang sa ating layunin. Sana ang maging layunin natin ay ang pumasok sa loob ng simbahan upang maramdaman ang presensya ng Panginoong Diyos at upang maramdaman din na tayo pala ay maraming pagkukulang sa Kanya, na tayo pala ay hindi karapat-dapat, na tayo ay marumi sapagkat tayo ay nababahira ng maraming mga kasalanan. At sana sa pagpasok natin yon, maging pagkakataon yon upang maramdaman natin na kailangan tayong magpalinis sa Diyos. At katulad na nangyari kay Isaiah, ay isang anghel ang lumapit sa kanya upang siya'y lagyan ng baga sa bibig na tanda ng paglilinis sa kanya. Hindi natin marahil mararanasan ng ganon. Ngunit ang Panginoon ay may mahiwaga at dakilang pamamaraan upang iparamdam sa atin ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang kahandaan upang baguhin tayo
Ngunit, kailangan nating pagsikapan mga kapatid na tayo ay maging karapat-dapat sa Kanya, at ang pasimula nito ay yung pagtingin sa ating mga sarili bilang mga makasalanan, bilang hindi karapat-dapat, at paghingi ng tawad sa Diyos sa ating mga kasalanan at pagpapasakop sa Kanya. Marahil kung taon sa puso ang ating mga gagawin na iyon, ay mararamdaman din natin yung katulad ng naramdaman ni Isaiah noon. Siya ay nilinis ng Panginoong Diyos upang maging karapat-dapat. At nung si Isaiah ay ganap nang maging malinis, siya ay ipinadala ng Diyos sa mundo. He was commissioned to spread God's message. Siya ay ipinadala sa mundo upang ikalat ang salita ng Diyos. Ipinadala siya sa isang mundong makasalanan, hindi lamang para mabuhay na banal, ngunit higit doon ay ipagsabi sa mga taong hindi banal o sa mga taong makasalanan ang tungkol sa pagiging banal ng Diyos. Mga kapatid, nakapag-reflect na po ba tayo kung anong klaseng relasyon meron tayo sa Diyos? O anong klaseng pagkakilala mayroon tayo sa ating sarili sa harapan ng Panginoong Diyos? Tayo ba ay hindi karapat-dapat? Walang problema mga kapatid, dahil kapag ginaya natin ang pamamaraan ni Isaias na tiningnan ang kanyang sarili sa harapan ng Panginoon bilang hindi karapat-dapat, ay mayroon tayong pagkakataon upang maging karapat-dapat at maging instrumento ng Diyos upang humayo sa mundong ito na makasalanan bilang isang binago ng Diyos, at upang ipamalita ang mabuting balita doon sa mga hindi pa nakakakilala sa Diyos na banal. Ang kanyang biyaya ay sapat para sa atin, para tayo baguhin, para tayo bigyan ng kakayanan, para tayo bigyan ng lakas, para tayo ay maging kapani-paniwala sa harapan ng mga tao. At ito ay hindi imposible kapag tayo ay nagpasakop sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, i-consider nating renewal of faith o renewal of faithfulness ang darating na linggo. Maging masaya tayo at maging excited tayo na darating na ang linggo, dahil muli nating makakasalamuha ang bawat isa, kahit may mga limitasyon. Ngunit higit sa lahat ay muli nating makakasalamuha ang Diyos sa loob ng simbahan. Ito isang pribilehiyo na dapat nating samantalahin, sapagkat hindi lahat ng lugar ay may ganoong kalayaan upang sumamba sa Diyos at upang maghihari sa atin sa lalo na sa panahon ng Kapaskuhan, yung tinatawag na kagalakan, yung tinatawag na kapayapaan, no? At yung kasapatan at yung kawalan ng takot sa mga nangyayari sa paligid, ay ito ang ating
dapat gawin ang isuko ang ating sarili sa paanan ng ating banal na Diyos, sapagkat tayo, kahit tayo ay mga hindi banal, kung tayo ay magsusumikap maging banal sa kanyang harapan, sapat ang kanyang biyaya upang gawin ito sa ating lahat. Sa dilim na dala ng kasalanan, ang ilaw na dala ng Panginoon, ng biyaya ng Panginoon, ay magliliwanag ng napakaliwanag sa bawat isa sa atin. Magandang araw po. Amen. Tayo ay manalangin. Panginoong Diyos, sangkapan mo kami ng liwanag na nanggagaling sa iyo upang makita namin ng malinaw ang aming sarili sa iyong harapan, na kami makasalanan at hindi karapat-dapat, at ang tanging lunas ay ang magpakumbaba sa iyo, humingi ng tawad at kilalaning ka bilang Panginoon at tagapagligtas, at sumunod sa iyong kalooban, upang sa ganon kami na dating marumi ay maging malinis at maging karapat-dapat na tagapagdala ng mabuting balita, maging karapat-dapat na role models para sa aming kapwa, at maging entitled sa pagiging anak mo at sa pagdaloy ng iyong mga biyaya at pagpapala sa aming buhay. Patawarin po kami sa lahat ng aming kahinaan. Mag-usap ka sa amin upang malaman namin ang aming mga pagkakamali. At sana, O Diyos, sa oras na kami ay makakilala ng lubos sa iyo, ma-renew namin ang aming pananampalataya sa iyo, ay wag na kaming manumbalik pa sa dating kasamaan. Matutuhan na namin na pagtagumpayan ang tukso, labanan ang tukso, at kumuha kami ng liwanag ng kapangyarihan na nanggagaling sa iyo sa pamamagitan ng aming direktang connection sa iyo. Hindi kami madirimlan, hindi kami matutukso sa mga bagay na dala ng daigdig na ito, pagkos magliliwanag kami sa mundo na may kadiliman, sapagkat ikaw na siyang pinanggagalingan ng liwanag ang magbibigay nito, ang magsusustain nito sa amin. Maraming salamat po sa pagpapagaling mo sa mundo ng unti-unti. Sana po sa iyong takdang panahon ay gumaling na ng tuluyan ang mundo. At O Diyos, dinadalangin namin na tulungan mo ang mga frontliners, ang mga tao sa kalsada, ilayo sa kapahamakan. Patuloy mong katukin ang mga puso ng mga may kakayanan upang magkaloob ng tulong sa mga binagyo, sa mga nangangailangan ng ayuda dahil nawala ng hanap buhay. Bigyan mo kami ng responsableng pamahalaan na patuloy na tutugon sa pangailangan ng tao. Pagalingin mo po lahat ng may sakit, anuman ang uri nito. Sinasamo namin na si Ate Helen Santos ay iyong lubusang pagalingin in Jesus name. Anuman po ang karamdaman niya, hipuin mo siya, at sa kagalingan na ipagkakaloob mo sa kanya, lalo po sana siyang maging mapangahas sa kanyang paglilingkod sa iyo. Lalo po sana siyang magkaroon ng lakas ng pananampalataya upang mapaglingkuran ka, upang mahalin niya at abutin ang mga tao na nangangailangan sa kanyang tulong. Siya po ay malaking inspirasyon sa aming iglesia, sa mga manggagawa, kaya hinihiling namin sa pangalan ni Jesus, pagalingin mo siya at iyong bigyan ng kapayapaan ang buo niyang pamilya at ng pananampalataya
na isang araw siya ay gigising na ganap ng magaling sapagkat hinipo mo siya at pinagaling mo siya sa kanyang karamdaman. Maraming po salamat. Ito ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. At ngayon, mga kapatid, sumainyo ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos amang nasa langit, ang pagliligtas ng Panginoong Hesus at ang gabay ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, magkita-kita tayo sa linggo. Sa dating oras, dumating tayo ng maaga sapagkat sa oras na mag-umpisa na ang ating pagsamba ay isasara na ang pinto sapagkat limitado lamang ang pwedeng makapasok batay sa panuntunan ng ating pamahalaan. At sana tuluyan na tayong makawala sa pandemyang ito upang maging normal na ang takbo ng lahat. At huwag sanang maging dahilan ito upang hindi natin maipagdiwang ng masaya at makabuluhan ang darating na Pasko. Salamat po. Magandang araw sa inyong lahat. Amen.